pag-ibig multi-purpose loan, pag-ibig housing loan, home equity, conversation loan, home savers program, and pag-ibig loyalty card plus, and of course, our new launch, virtual pag-ibig. Next po. Okay. Eto, naramdaman niyo na po ba kung paano nagmahal si Pag-ibig Fund noong February 2024? Nagmahal? Nagmahal? From 200 naging 400 na po tayo. So dati 100 ang kinakalta sa atin, ngayon 200 na. Good thing is, tinatapatan ng employer yun, binibigyan na rin tayo ng 200. So we have 400 monthly contribution kay Pag-ibig. So we will see later on kung ano ang magiging beneficio sa atin ng increase po na yun. Okay, dito po, next slide sir tayo. Okay, kung 400 na tayo per month ngayon, in 20 years, makakaipon na tayo na at least 96,000 and maaari tayong kumita ako 83,000 at ito po ang ating kalinaw after 20 years. Kasi 20 years ang maturity natin. Okay, pero hindi po required sa employer na tapatan ang gusto natin i-upgrade. Hanggang 200 lang siya. Okay, next slide po, sir. Okay, as of 2022, nabigyan po tayo ng dividend na 6.53 at later on, yung 2023 natin ay mas mataas po na kaunti dito. Sa Pag-ibig po ang ating contribution, mataas ang dividends. High dividends and of course, government guarantee. Whatever happens in the future, bababalik lahat sa atin ang contribution. Next slide po. Okay. So yung mga nahulog natin kay Pag-ibig, kailan natin pwede i-withdraw? Ang maturity natin ay 20 years. Yung 20 years po, hindi required na buo. Na yun ay wala pa lang. Yung kahit may patlang, nanggaling ka sa company A, nanggaling ka sa company B, nanggaling ka kay company C, kahit may mga patlang yun, basta na buo yung 20 years, equivalent to 240 months, withdrawable na po ang inyong contribution. Retirement po natin 60 years old. Kung kahit magkano or ilang months lang ang ihulog natin kay Pag-ibig, pagdating natin ng 60, withdrawable na po yun. Kahit 1 month lang po yun, noong 19 po, withdrawable pa rin po yun. Ano po? Kaya yung ating mga seniors na nagtrabaho noon, pwede po kayong verify kay Pag-ibig, baka may makukuha pa po sila. Permanent total disability or insanity. So kung halimbawa po, na-disable kayo, basta total, withdrawable po ang contribution kay Pag-ibig. Total po ito, wala tayong partial. Termination from service by reason of health. Ma'am, hindi tinanggal na ako sa work kasi hindi ko na kaya magtrabaho. By reason of health, withdrawable po ang inyong contribution. Permanent departure, yung mga sa ibang bansa na maninirahan, hindi po yung mga mag-OFW lang, yung doon na maninirahan. Okay, permanent departure, kahit magkano ang pinipulog nyo noon, withdrawable din po yan. And of course, in case of death, mag-withdraw po ang ating contribution ng ating beneficiary, hindi na po kayo ang mag-withdraw. Si beneficiary na po. Not sino ang beneficiary ko. Wala akong i-declare kay Pag-ibig. May i-declare po kayo? Okay? Hindi na po natin kailangan mag-declare dahil ang sinusunod natin ay family code. Kung kayo po ay may asawa at anak, si asawa at anak po ang inyong beneficiary. Kung kayo ay single, magulang, wala na ang magulang ko pareho, yung inyo po mga kapatid. O kayo naman po, may asawa pero walang anak. Si asawa lang ba? Si asawa po ang yung inyong magulang. Sila po ang beneficiary natin. Paano naman pa kung may anak po sa loob at may anak din sa labas? Legitimate and illegitimate child, kasama po sa beneficiary natin,
kasali, yung anak lang. Critical illness of the member or any of her relatives within the civil degree of disability. Kung may kamag-anak po kayo na may nagkaroon ng malalang sakit, for approval po yan kay pag-ibig, kung pwede nyo kunin ang contribution mo para sa kanila. Next po. Okay. So yung kanina, 400 ang ating monthly contribution ngayon. Pwede tayong mag-top up. Hindi lang ako nakapagdala ng forms pala, sorry ma'am, pero pwede daw po kayo mag-email sa HR para inform lang sila na makapag-top up kayo ng contribution. Okay? Email nyo lang po sa HR. Nakita nyo naman, mas malaki ang tulong, mas malaki ang ating kikitain kay pag-ibig. Sa regular savings, malaki na ang kita. How much more? Itong susunod natin. Next po. Okay, MP2. Sino po ako mga MP2 na? Kaya pag-usapan po natin si MP2. Okay. Ano ang mga risk? Sabi, may nagtanong, ano ang risk po ba kay MP2? May risk po ba tayo? Wala po. Kasi si MP2, unang mga higher returns, mas mataas ang kita natin ng regular savings. Ito po ay compounded or annual dividend rate. Doon sa may mga MP2, nung nag-fill out po kayo, chinek nyo po yung annual or compounded. Natatandaan nyo po? Ano? Hindi na natandaan. Sa annual po, very crucial ito ha sa mag-enroll ng MP2. Tatanungin kayo sa counters. Mga ano itong annual, ano itong 5 years. Yung annual po, annual dividend payout. Every year, kukunin po ninyo ang inyong dividendo. Yung compounded naman po, after 5 years na. Okay? So, kakayahan nyo lang po yung inyong contribution, yung NFP2, ng 5 taon doon, dito na kayo ng ipon, then we'll see after 5 years. Ang MP2, okay din siya sa mga retirees natin. Okay? Kung kayo po ay may mga magulang, lola na dahil member ng Pag-ibig Fund, 2 years member prior to retirement, pwede po silang mag-save sa MP2. Marami na ginagawa nito sa mga retirees kasi may pera na sila. Yung kanilang retirement portion po nun, binibigay muna kay Pag-ibig, kay MP2, para mas kumita pa. And as of 2022, meron po tayo 7.03% tax-free. Okay? Malaki po ano? Kikitain po ba sa iba yung 7% without tax? Okay. Mag-invest ka na kay MP2, huwag na po sa maling tao. MP2 na lang tayo. Okay? Next po. Okay. Ito po. I-emphasize natin yung annual and compounded natin. Doon sa annual, every year kukunin yung dividends po nito ha. So kung 500 per month ang pinili po ninyo, year 1, makakaipon kayo ng 6,000. Itong 207 po na ito, withdrawable na yan. Year 2, itong 590, withdrawable na po yan. Hanggang sa nakalimang taon ka, ito yung naipon nito. So, 4,800 after 5 years, yung 30,000 yung buo pa rin po namin, ibabalik yan sa inyo. So, ano po? 4,800 ito, then we'll see later kung ano yung diferensya doon sa compounded. Ito po yung minimum lang, 500. Paano po kung gusto mong gawin 1,000? Next po, sir. Okay, 1,000. After 5 years, tumubo ka ng 9,729. Ma'am, paano po kung ano ka lang pinili ko, pero hindi ko kinukuha ang aking dividendo? Ano po ang mangyayari sa aking dividendo? So, natun lang po siya. May ipon lang. Yung 400, yung 1,019, may ipon lang po yan. Gusto nyo, after 5 years nyo na rin kunin. So, ito po, kung 97 and 60, withdrawable after 5 years. Ma'am, paano naman po kung gusto ko one time lang? Next po, next slide. Meron po akong 1M sa bangko. Gusto kong ilipat
Pwede po ba? Pwede po. Okay? Ito po si 1M. Dahil actual ito, every year, itong dividendo, makukuha nyo na po yan. So, mai-enjoy nyo na every year yung inyong dividends. After 5 years, buka pa rin si 1M po ninyo. Okay? Whatever happens in the future, government guarantee, buka si 1 million. Yung pangalawang taon mo, 1 million. Okay. Ito naman po. Kita nyo po na 390,000 yun. Okay. Ito naman po yung compounded. Ibig sabihin, yung inyong kinita na 200 per year, na 200 on your first year, hindi nyo kukunin. Ito mga ito. Nandiyan na po siya, pero si 200 ay magpo-compound. Papatong sa year 2, itong si 600, papatong sa year 3, at ito po 1,000 Isang milyon na, kumita ng 63. year 4. So, patong siya ng 5 taon. So, you see the difference. Magkano siya after 5 years? 35,000. Yung kanina, nasa 4,000 plus lang yung tinubong ng annual. So, after 5 years, 30,000 plus yung dividendo. Ito po yung total. Babalik po namin sa inyo. Paano naman po, kung nalimutan kong kunin ang aking MP2 after 5 years, nalimutan kong may MP2 nga pala ako. Totoo pa rin naman siya. Pero, pag-ibig 1 rate. So, kung kanina meron tayong 6.55 sa regular, dito sa MP2, 7.05. So, mas malaki ang tubulan nito. So, totoo siya 6 to 7 year. Pagdating ng 8 taon, doon po siya magiging accounts payable. Hindi yun mawawala. So, stagnant lang siya kay pag-ibig. Pero hindi mawawala. So, mas mabuti after 5 years, i-withdraw po ninyo and i-enroll po ninyo na panibagong account. Okay, ito po yung 500. Mga gusto ko ng 1,000. Next slide po. 1,000. Sa doubling lang po natin. In 5 years, maaari kang kumita na 17,000. So, malaking bagay. Yung akin po, may 1M ako. Gusto ko compounded. Next slide, sir. Okay. Si 1 million, iniulog mo kayo mag-ibig, natulog ka, pero yung pera mo, taon-taon kumikita. Ikaw, natutulog lang gabi-gabi na mahibing. Okay, after 5 years, 1.362 na siya. So, government guarantee, itong lahat na ito, ibabalik ko namin sa inyo after 5 years. May magtatanong po siyempre sa inyo, ma'am, nagulog ako kayong buwan, 500, next month, 1,000, next month, 5,000, pwede po ba yun? Pwede. Dahil sa MP2 mo, ay voluntary and very flexible. Hindi required naman po, nilagay mo lang sa form, let's say 5,000, magpipilit ka ng 5,000 per month. So, flexible po, hanggang ang minimum lang ay 500 pesos. Kahit magkano. Ma'am, dahil may minimum po 500, ano po ang maximum? Idea? May idea po kayo kung magkano ang maximum kaya MP2? Magkano ma'am? 1 million. Unlimited? May maximum po tayo hanggang 10 million. Sino ang may 10 million? Okay. Nanalo sa loto, matalalo sa loto 20 million. Gusto ko ibigay lahat kay MP2. Hindi na po, yung 10 lang. Pwede dalawang araw. Just to others naman. Ano po? Okay. Pag-ibig short-term loan. Nakatanasan po ba ang lahat ng mag-loan? Ako na lang ang nag-loan. Nakapag-loan ako tayo sa pag-ibig? Okay. Pare-pareho po ba tayo lang nag-loan sa pag-ibig? Hindi. So bakit magkakaiba ang loan na loan lagi kay pag-ibig? Ang nakakaiba ako, sabay lang naman kami nag-work. Bakit ibig sa kanya,
pag-ibig. So, it's up to you kung saan mo siya gustong gamitin. Next slide po. Okay, eto. Saan mo nagbabase ng loan si pag-ibig? Bakit hindi pare-pareho? So, it's 80% ng ating regular savings. Regular savings po ito. Yung ating MP2, hindi siya pwede i-loan. Savings lang po yun. Okay? Dito tayo sa regular, 80% ng inyong contribution. Kung mas malaki ang contribution nyo, mas malaki ang pwede nyo i-loan kay pag-ibig. Tama po? Okay. Low interest rate po tayo. Pwede tayo magbayad 2 to 3 years. Dati 2 years lang. Ngayon, dahil sa mga medyo malaking amortization, nag-offer na rin tayo ng 3 years. Mahalaga po na file tayo ng loan, i-check po natin kung 2 or 3, kasi naka-default yan ng 3 years. Kasi magtataka kayo na approve kayo ng 3 years, nag-loan kayo ulit after 6 months, hindi pa qualify. Kasi kailangan 9 months pala yung bubunuin mo, hindi 6 months. Next po. Okay, calamity loan. Hindi naman natin gusto mangyari ng may calamity. Pero, mangyayari po talaga minsan sa hindi inaasahang pagkakataon, nandiyan si pag-ibig para i-assist po tayo. Ang interest rate po natin, 5.95 per annum lang. Lowest interest po yan in the market. So, borrow up to 80%. Okay, 80%. May magtatanong po syempre sa inyo, ma'am, may exing MPL ako, tapos nagkaroon ng calamity. Bakit maliit na lang ang nakuha ko doon sa calamity? May na-experience po kayo gano'n? Ano po? May MPL na calamity loan, maliit ang nakuha kay calamity. Bakit po? Kasi ma'am, ang na-return mo pa ito, ano yung na-return mo sa amin, plus yung naiwan, doon po tayo magpupulyot ng another 80%. So, naka-release pa sa'yo lahat. Let's say, naka-release pa yung contribution mo sa loan. Kung ano yung naiwan sa amin, compute tayo ng 80%. So, ang loan nyo po ay magiging dalawa, isang shorter loan at saka isang calamity loan. Hindi ibabawas yung inyong calamity doon sa yung inyong calamity sa MPL. So, magiging dalawa po loan. 80% ng 20 mo. Kapag nag-loan po kayo, meron tayong 2 months grace period. Nag-approve ka, April 2024, ma'am, kailan ako mag-start ng amortization? April, digdag tayo May and June. By July, dapat po mag-start ka na ng amortization. Okay? Eh, ma'am, June pa lang pinagtasan na ako. Eh, di ba sabi mo, dapat July pa? Kaya employer ko, collection period po yun. Para may limit doon sa remittance period natin. So, mag-a-advance sila na isang buwan para tumugma sa amortization period. Next po. Okay. So, ano ba hinihintay? Mag-short-term loan na high pag-ibig. So, pwede po tayo mag-apply online or over-the-counter sa branch. Dito po sa online natin, yung phase 1, pwede natin gamitin. Kung wala pa tayong loyalty card plus, pwede po mag-fill up ng form, pwede na po yung i-scan, direct to high pag-ibig, para hindi na may busy sa office. Next slide, sir. Okay, housing loan. Okay, sa pag-ibig housing loan po, you might be interested dahil napakaliit po ng interest natin kay pag-ibig. Next slide, sir. Okay, hanggang magkano po ang pwede kong i-loan? Pwede po tayo mag-loan up to 6 million. As long as kaya ng income natin. Okay, longest payment term po natin up to 30 years. Wala tayong prepaid penalties and multiple loans allowed. Okay, sa long term, hanggang 30 years. Depende po yun sa edad natin. Okay, so prepaid penalties, let's say may existing housing loan ka, ma'am, gusto ko na pong bayaran ang aking loan balance. Kung magkano po
case ng multiple loans, make sure na kaya natin sustain para maiwasan po natin ang foreclosure. Next po. Okay, ito po yung mga pwede natin i-loan kay Pag-ibig. Residential lot up to 1,000 square meter. Mga paano po yung loan namin naka-agricultural? Pwede po ba? Ipapat-convert po muna natin to residential bago po siya pwede ipasok kay Pag-ibig. Residential houses na townhouse or condominium. Ito po yung mga nasa subdivision. Pwede po tayo mag-construct ng bahay and of course mag-improve ng bahay and refinancing ng existing housing loan. Yung mga refinancing natin, mga nasa bangko po yun. Updated dapat ang hulog natin kay bank bago natin ilipat kay Pag-ibig. Hindi yung marilipatan na kay bangko, saka lang ililipat. Hindi siya tatanggapin ni Pag-ibig. Kasi nga, hindi ka na nakabayad kay bangko, ililipat kay Pag-ibig, kami ang sasakit ang ulo. Ano po? Ilang buwan yung... Dito po sa ano natin, yung mga housing loan natin, hindi natin ina-advise yung mga pasalong, rights lang po kasi yun. Marami mga case po dito na may housing loan kay Pag-ibig, pinasalo sa kaibigan, pero binabayaran under the original value. Marami pong ganon. Ano po? Sa Pag-ibig po, ang ina-acknowledge pa rin po si principal buyer. Whatever happens doon sa bahay po, si principal buyer si original buyer ang mananagot doon. Ano po? Kasi paid by ka lang. Hindi natin i-encourage po ang mga pasalo. Kung kayo po ay active member naman ng Pag-ibig, yung ipinapasalong bahay po sa inyo, ipasok niyo po siya sa Pag-ibig. Assumption of mortgage. Fully paid sa pangalan niya, ililipat naman sa iyo ang loan. Ang house loan. Mas okay po yun. Yun po ay safe sa inyo, buyer and seller. Okay? Lalo na po, kasi sa pasalong ganon, lugi yung second buyer. Kasi ang recognized na buyer, si original. So kung ano po, paano man ang mangyari, si original. Paano kung namatay si original buyer? Hindi naman pwedeng beneficiary si second buyer. Yung pamilya pa rin, yung original buyer. Kaya lugi doon ang nagsalo. Okay, ano po? Next po. Okay, sino po ang pwede mag-apply? Pag meron na po tayo contribution na 24 months kay Pag-ibig, paano naman po kung employ ko na lang kay Amplion 5 months pa lang mahulog po? Pwede na po bang mag-housing loan? Pwede na po. Ilang sum lang po natin yung natitira doon sa 24 months to qualify. Not more than 65 years old and not more than 70 years old at the date of loan maturity. Okay. Dapat pagdating mo ng 70, kukomputin po namin, dapat at that age, fully paid ang housing loan mo. So let's say, ang non-loan po ay 50 years old. 50 years old, qualified pa siya hanggang 20 years. Kaya lang, kung siya ay 50 years old na or above, kailangan po natin ng full medical remember. Baka naman po, dahil siya ay medyo may edad na, kaya nire-require natin si medical, baka kaka-approve lang kayo, umano next year, automatic fully paid si housing. Ano po? So, kailangan natin ng full medical. Hindi ka ito kasi dito acquire or incover real property with the wala po kayong pag-ibig housing loan na na-foreclose na may bank, na-cancel or voluntarily surrender. So may mga makikinig po kayo nagkaroon ako ng dasyon and pago. Dasyon and pago, yun yung mga voluntary surrender. Hindi ko na po kayang bayaran, surrender ko na kay Pag-ibig. Hindi na po
beneficiaries po dito na nag-loan ng STL na disapproved due to housing loan. So it must be updated. Next po. Okay. So we can borrow up to 6 million. Depende po sa tatlong ito, yung desired po natin actually din ang capacity to pay. So sino po yung lowest sa tatlong yan, yun po yung approved amount po natin. Okay, sa capacity to pay, next po, ito ay gross monthly income. Kung magkano man ang naging net po ninyo, hindi natin babasahin si net income. Yung gross monthly income ang pagbabasihan natin. Okay? Paano naman po kung kulang yung income ko, pero malaki yung kailangan kong i-loan? Ano po ang gagawin natin? Pwede po tayong kumanap ng co-borrower, kamag-anak, hanggang second degree of civil responsibility, kapatid, tito, tita, nanay, tatay, pwede po natin silang gawin co-borrower. Kaya lang po, pwede naman po pala ang hindi kamag-anak. Kaya lang, make sure, kaya lang po, doon sa retail accounts natin, nagre-reflect ang pangalan nila sa titulo, sa retail account. So, kaya kailangan po siya in the future. Mas mabuti kamag-anak natin. Ano po? Next po, sir. Okay. Ito po yung interest rate natin kay Pag-ibig. Kung meron po tayong tinatawag na fixed period. Interest rate, fixing period. Kung pinili po ninyo per annum, yearly, ito po 5.75. Kung 3 years naman po, 6.25. Usually, nasa 3 years tayo. Ano po ibig sabihin ng fixing period po na yan? Ang fixed period na yan? In 3 years, ang interest mo, 6.25. Kahit magtaas pa ng declaration, sinasibig ng interest rate, hindi ka apektado na 3 taon. So let's say na-approve ka ng 2020, 2021, 22, ang interest rate mo na 6.25. Ano po? So naka-fix po yun na 3 taon, 5 taon, 10 hanggang 30 years. Kung 30 years naman po pipiliin ninyo, mas malaki po, 9.75 ang interest rate ninyo. Next po, sir. Okay. So, housing loan, kung meron po tayong kung pwede tayong mag-loan up to 6 million, hindi po kaya ng mga minimum wage earner natin. Kawawa naman po sila. So, meron tayong program para sa kanila, ang ating affordable housing loan. Minimum wage earner. Okay, meron tayong in-offer sa kanila na affordable. 3% per annum lang. Okay? Dahil mahal po natin sila, hindi natin sila hahayaan na walang bahay. So, pwede po sila ma-approve dito sa 3%. Ay, ma'am, paano naman po kung ang income ko ay lumampas ng 12,000 na naging 12,500 ang aking sweldo? Qualified po ba ako sa affordable? Hindi na po. Okay? Ito na po tayo kay 6 million. Ito po, 12,000 and below. Hindi lang po ito yung mga production po natin. Kasama po dito yung mga self-employed, katulad ng mga kamag-anak natin na jeepney driver, tricycle driver, mga vendors. Kasama po sila dito. Kaya lang dahil na-lead na ang income natin, limited ang pwede natin i-loan. Dito po sa atin, hanggang 580,000. Kaya pwede kayong maghanap pa ng co-borrower para ma-approve po kayo doon sa desired loan amount po ninyo. Okay, ito pong 750, yan po yung mga nasa NCR. So dito tayo kay 580,000. So kung 12,000 below, pwede tayo sa affordable housing loan, 3% per annum. Next po. Okay, may limitation din po tayo kay Pag-ibig housing loan. Yung mga lupa na rights lang ang ibinibenta. Let's say, sa kapitbahay ninyo, nagbebenta ng bahay, ng lupa, pero rights lang ang meron siya. Hindi natin siya pwedeng ipasok kay Pag-ibig. Kasi wala tayo magiging collateral ng titulo. Okay? Yung mga may patay na pangalan sa titulo,
titulo. Okay? Hindi natin siya pwedeng ipasok. Ilipat muna kay buhay bago natin i-loan. So, yan yung marami nating kaso. Paano po yun? Nakapangalan ko sa magulang ko. Kaya lang patay na po yung isa. So, ilipat po muna kay alive, kay living spouse ko, then saka natin pwedeng i-loan. Yung mga naka-mortgage sa bangko. Okay? Kung naka-mortgage pa po yun, hindi siya pwede kaya pag-ibig. Or yung kanina, pwede siya pumasok doon sa refinancing. Kung updated ang payment ng amort sa bangko. Okay? Kung less than 28 square meter, masyado na maliit. Si 28, ilan na lang po yun? And 18 for condominium unit floor area. So, maliit na po yung 18. May 18 ba ito? Siguro meron naman, pero masyado na siyang maliit. Okay. Ito po, dapat natin may right of way. Alam niyo po ba, ang mga taga-pag-ibig sa housing, ang tatalas ng mga magbasa ng titulo. Maganda, may right of way? Wala po. Hindi siya pwede kay pag-ibig. Dapat may right of way. At pag pinalat, yung inyong titulo, dapat naka-close yun. Kasi magkakaroon pa kayo na mga discrepancy. Okay, dapat po residential lang. Kung agriculture po yung inyong titulo, pakonvert po muna siya to residential. Bago po natin i-loan. Next po. Okay, kung may housing loan na po kayo, pwede kayo magbayad. Through our virtual app, we have at least 55,000 more than na payment partners. So, ano ang common na pinagbabayaran natin? GCash. Si GCash ang number 1. Si Paymaya, number 2. Si Bayan Center. Sir, na next po ako. Ayan. Si Bayan Center, si Familiar, si BPI. So, mga partner natin, pwede kayong magbayad ng housing loan. Lagi nyo lang po ipoprovide yung inyong HLID na nagsisimula sa number 3. Next po. Okay, save and pay conveniently. Okay, may magtatanong po sa inyo, ma'am, paano kapag principal ang gusto ko bayaran? Pwede po ba sa Bayan Centers? Hindi po. Pag nagbayad po kayo sa Bayan Center ng more than doon sa amortization po ninyo, yung sobra po doon, papasok siya for next month. Advance payment. Hindi po siya papasok as principal. So, ang principal po dapat ay sa branch and at least 2 times no regular amortization ninyo. So, let's say, 5,000 sa regular amort, dapat at least 10,000 yung inyong ipapasok sa principal. Okay, marami pong kaso na nun. Nagbabayad po ako sa Bayan Center ng 10,000 para sa principal na yung 5,000. Hindi po siya ganun kay Bayan Center. So, pagdating ko mo kay pag-ibig, mag-advance ka na. Ilang buwan na po ito na advance. So, pag principal, lagi po tatandaan kay pag-ibig branch. Ma'am, nagbabayad ako ng principal. Liliit po ba ang amortization po? Hindi po. Yun pa rin ang amortization mo. Kaya lang, shorten yung inyong loan term. Madali nyo po matatapos. Meron, kaso marami nagtatanong, nagbabayad ko sila ng principal. Bakit hindi lumiliit ang amortization? Hindi po siya kay amort kapasok. Doon po sa inyong principal. Mag-shorten lang yung inyong loan term. Madali nyo matapos. Okay po. Next po, sir. Okay. Loyalty card plus. Okay, yung kanyang loyalty card, pwede po natin itong magamit bilang discount and rewards. So, paggawa ng ating virtual account, and of course, pag na short-term loan po tayo. Ganun kayo, ma'am. Marami na nagtatanong, ma'am, pag wala pong loyalty card, hindi pwede mag-loan. Maraming nadi-discourage mag-loan kasi wala daw silang loyalty card.
Kung wala pa po kayo card, bibigyan po namin kayo ng landbank cash card. For the meantime, doon po papasok ang proceeds po ninyo. Next po, okay, yung may mga sasakyan, magagamit po natin yan sa petrol. Yung mahilig magtakbo, okay, 5% in every 500 pesos in your purchase para sa McDonald's. So pure gold po. Sa pure gold, ang ginagamit nila, ang ina-accept nila, yung luma, yung hindi ATM po. Yung luma ang ina-accept ng pure gold. Kay Shakey's, ito po sa health and education natin, SEI and high position. Ipakita lang po yung ating loyalty card plus. Makikita niyo naman po sa mga establishment, loyalty card plus, award year. Ipakita niyo lang po yung card nito. Okay, marami po tayong mga partners. We have two cash card. Meron po tayong AUB and Union Bank. And most of the time, kami sa Kalapa, ang binibigay natin ay Union Bank. So yung AUB, ang features po niyan, wala siyang beginning balance. Limit account with 500,000 monthly maximum transfer. Debit card, pwedeng ATM na rin siya, 50,000 daily limit, withdrawal, and 10 years ang validity. Makikita niyo po yan doon sa likod ng card ninyo kung yun po ay Union Bank kayo or AUB. Kaya Union Bank po, pwede natin siyang gawing personal savings. Yun po ay ginagamit ko, let's say may naman lang, pwede mo siyang gawing debit card sa grocery, pwede kang mag-deposit, pwede kang mag-withdraw. Nag-interest din po siya, kaya lang medyo maliit. Okay, and may 50,000 daily limit, daily ATM withdrawal limit, and 8 years lang po ang validity Union Bank. So, mag-i-start yung validity na from the day na nagkakay po kayo. Pero naman po doon sa card, sa harap ng card, kung hanggang kailan siya valid. Next po. Tanong natin ito mamaya. Okay, ito po yung aming pag-uusapan. Screenshot mo nga yan, screenshot mo yan, papakita natin. Okay. So, abangan po natin kung kailan po tayo magkakaroon na loyalty card plus dito sa inyo. Okay, virtual. Kahit wala po kayong loyalty card plus, kahit po kayong gumawa ng virtual account para makita po ninyo yung inyong contribution, yung inyong mga loan payments. Next po, pwede po kayong mag-chat dito kay virtual pag-ibig. So yung mga wala ng pag-ibig member, mga anak po ninyo, kamag-anak ninyo na mag-enroll, huwag na po sila magbabayad sa mga computer shop. Ang mahal ng bayad. May 250, may 150. Okay, simple lang po ang mag-register kay pag-ibig. Sa website or dito sa virtual natin, click nyo lang po yung VI member. Ay mag-register lang po sila after 3 days. Meron na po tayo pag-ibig number. Pwede din po tayo dito mag-open ng FP2 savings account. Kasi dyan ako nagpapayad. Dahil gusto yung picture, batas ka daw ang kamay. Okay, sa virtual, pwede po mag-apply ng MPL, housing loan, and housing loan and resident pricing. Next po. Okay, yung housing po natin, via virtual po, iskan lang po parang ganun din, ano? Pero, i-assess ko rin po yan ang pag-ibig. Next po, sir. Okay, pwede kayong mag-wrap up ng contribution. Lalo na yung mga kamag-anak natin na sa ibang bansa. Ano po? I-advise po natin sila, pwede may online tayo, pwede na silang mag-tulungan. Contribution, MP2, housing loan, MPN, and calamity. Yung mga hindi po makatulad dito sa aming opisina, lalo na po yung mga nasa Nag-ano ka na, nag-bike ka na lobby. Pupunta lang sa next month. Wala sa akin yan, di ba? Wala sa akin yan. Next po, sir. Pero ito, verify natin kung mga bond din alam yan. Ito tarang din natin. So, 24/7 po ang gagawin. Next po, sir. Okay. Para less hassle, o pag-mature na yung ating contribution, pwede natin i-file online. Okay.
May virtual po tayo. Maturity, yung 20 years, pwede na po dyan. MP2, savings, maturity. And optional, withdrawal na 15 years. Hindi mo binanggit yung 15 years kanina sa maturity. Meron tayong 15 years. Dapat po, wala tayong from the beginning. Wala po tayong existing salary loan or housing loan. So let's say, nag-contribute ka 2020, dapat diretso contribution mo until 2035. No gaps po yun. Ma'am, may isa lang akong gap. Pwede mo po bang bayaran? Hindi na po. Okay? Gap na po yun at hindi na natin siya pwede i-settle. And ang ating mandatory retirement, 65 years old. Okay? Next po. Ayun, 15 years yun pala. Okay. SS pwede. Kung gusto nyo ng ka-chat, pwede sige pag-ibig. Anytime, anywhere. Sino po ang sasagot? Ay, meron po tayo mga designated customer service representative na sumasagot sa ating virtual account. Okay, enjoy po natin yung ating savings yan sa ating virtual, yung ating loan payment, and yung ating loan card plus transaction. Pagdating po dito sa loan records, marami po ang magtataka. Yung mga advance payment, hindi po siya nakikita sa online. Tama po. Kung ano lang yung naka-due, yun lang yung pumapasok. Yung advance, nasa record ni pag-ibig. Okay po? Next po, sir. Ayan. So, sa pag-register online, meron tayong 3 ways. Yung walang loyalty card plus, doon sa una, mag-enroll. Yung meron na, dito sa pangalawa. And of course, for our beloved OFW, dito po sila. Okay? Advice po natin yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa para hindi na po sila nahihirapan mag-verify pagpasuyo sa inyo. Pwede po sila mag-register. Next po. Pwede na po yan. Okay. Sa Maya, Ayan. Meron po tayo dalawa